Okay, good morning po sa ating lahat. Thursday morning sa lahat ng anak ng Diyos na tunay na mamahal sa Kanya. Tayo po ngayon ay nasa day 200 ng ating daily Bible reading plan at ito rin po yung ating materials para sa ating morning devotion. Okay? Day 200, July 18, 2 Chronicles chapter 20. So tayo po ay patuloy na nasa Book of 2 Chronicles at ngayon po ay chapter 20 pag-uusapan natin. At ating itong pinamagatang ungodly alliances o hindi makadiyos na pakikipag-alyansa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli isang pasasalamat na may pagpapakumbaba dahil kami ay harap muli sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita na patuloy, O Lord, na nagbibigay biyaya dahil sa karunungan ipinagkakaloob ay nagbabago ang mga pananaw, nagbabago ang buhay tungo sa isang pag-uugali na katulad ng kay Kristo. Lord, mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at hayaan mo, O God, na ang iyong mga salita ay tunay na maging gabay sa aming lahat sa umagang ito. Mangusap ka, Holy Spirit, be our teacher. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, basahin po natin ang 2 Chronicles chapter 20 verses 35 to 37. Doon po tayo mag-focus sa ating devotion sharing sa umagang ito. Ang sabi sa verse 35, pagkatapos nito si Jehoshaphat na hari sa Juda ay nakipag-alyansa kay Ahasias na hari sa Israel. So, patuloy pa rin po yung divided kingdom. Merong North and South Kingdom at yun nga po may dalawang hari. Si Ahasias na hari sa Israel na siyang gumawa ng kasamaan o puno ng kasamaan. At siya nakipagkasunduan sa kanya, si Jehoshaphat, nakipagkasundo sa kanya upang gumawa ng mga sasakyang dagat na pangkalakalan. Okay? Pagkatapos ng mga ito'y ginawa sa Esion-Geber, si Eleazar na anak ni Dodavahu sa Maresa ay nagpahayag laban kay Jehoshaphat na nagsasabi, okay, sapagkat ikaw ay nakipag-alyansa kay Ahasias, sisirain ng Panginoon ang iyong ginawa. Ang mga sasakyang dagat ay nasira at hindi nakapaglayag upang mangalakal. Okay. So ito po ay 2 Chronicles 20-35. Para po maintindihan natin itong verses na ito, tingnan natin yung background at context. Dito po sa chapter 20, okay, si King Jehoshaphat ng Juda ay naharap sa isang malaking pakikipaglaban laban sa mga taga Moabites, Ammonites at Meunites, no? At sila ay lulusubin at dahil doon siya ay nagkaroon ng matinding takot at nagpatawag siya, no, ng kanyang buong nasyon na sila ay manalangin doon sa templo at mag-ayuno. Okay? At siya ay nanalangin sa Diyos patungkol doon sa kanyang mga pangako na sila ililigtas bilang kanyang piniling nasyon mula sa lahi ni David. At yun nga, sila ay nanampalataya at nanalig sa Panginoon at sangsabi, tumuloy kayo doon sa desert of Tekoa, puntahan nyo sila roon, salubungin nyo kahit gano'n sila karami.
at ang laban na ito ay para sa akin. Ito ay pinadala ng Diyos sa pamamagitan ng isang kanyang propeta na si Jahaziel na anak ni Zechariah. So pagpunta nila sa desert of Tekoya, nakita nila kung paano inambush ng Panginoong Diyos ang mga kalaban lang ito na mula sa Moab, mula sa lahi ni Ammon at mga Meunites. Doon nakita nila kung paano sila ay nakapaglaban at yun nga, wala silang ginawa kundi kumanta at manalangin at pagpuri sa Diyos dahil ay yung mga plunder na dala-dala ng mga kalaban ng ito ay kanilang kinupkop, no? At ang sabi dito sa chapter 20 ay inabot sila ng 3 araw sa mga plunder na ito dahil napakarami. Ang problema, ganito, after ng kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos sa pamamagitan ni King Jehoshaphat at tumahimik ang kanilang bansa dahil nakilala sa maraming lugar ng pagtulong ng Diyos sa kanila, si King Jehoshaphat ay nagkaroon ng ungodly alliance nga po kay King Ahaziah ng Israel. Okay? Na anak ni King Ahab at ni Jezebel na ito ay nagkaroon sila ng parang business or economic alliance tungkol nga sa pagpapagawa ng mga trading ship, no? At para sa kanilang mga tinatawag na siguro business, okay? So sa pamamagitan ng alyansang ito ay maaring iniisip nila na mapapalakas yung ekonomiya at higit pa doon mapapalakas yung kanilang pagsasani bilang magkalapit na bayan. Pero dahil nga si Ahaz ay hari ng Israel, nakilala si King Jehoshaphat ay nagkaroon ng ungodly alliance nga po kay King Ahaziah ng Israel. Okay? Na anak ni King Ahab at ni Jezebel na ito ay nagkaroon sila ng parang business or economic alliance tungkol nga sa pagpapagawa ng mga trading ship, no? At para sa kanilang mga tinatawag na siguro business, okay? So sa pamamagitan ng alyansang ito ay maaring iniisip nila na mapapalakas yung ekonomiya at higit pa doon mapapalakas yung kanilang pagsasani bilang magkalapit na bayan. Pero dahil nga si Ahaz ay hari ng Israel, nakilala sa kanyang pagiging masamang tao na hindi kumikilala sa kay Yahweh na Diyos, okay? Hindi ito niloob ng Diyos na magkaroon ng tagumpay ang kanilang pagsasama, ang kanilang pag-alyansa, at dahil doon ang kanilang mga ginawang mga barkong pang kalakalan, no? Ay hindi pa man nakakarating sa mga kailang dapat na pupuntahan. Ang lahat ng ito ay nabigo, umaaring lumubog, no? At hindi nagtagumpay ang kanilang pagsasanib. So, ano yung nakikita natin dito? Na after na magtiwala si King Jehoshaphat sa Panginoon ng kanyang buong puso, pagtitiwala, ay after that ay nakita natin yung kanyang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng isang maling desisyon ng pakikipag-alyansa. So pwede natin makita ang mga insight dito na ang unequal alliances o hindi pantay na alyansa na ipinapakita dito sa mga verses na ito, yung panganib o yung danger ng pakikipag-isa o sa mga hindi natin kapareho, no, na pananampalataya o values. Kasi nga po si Jehoshaphat
sa kabila ng pagiging kanyang tapat sa Panginoong Diyos ay nagkaroon ng maling desisyon at siya ay nakipag-partner kay King Ahasias na talaga namang kilala sa kanyang kasamaan. Ito ay paalala sa atin na ang pakikipagsundo, maging personal o professional, ay dapat nating isalang-alang yung yung dapat na ikabubuti sa ating pananampalataya. Okay? Tingnan natin yung ating pakikipag-isa, yung pakikipag-alliance. Ito ay personal man o professional, ay consider natin in the light of our faith. Pangalawa, pwede natin makitang insight dito yung consequences of disobedience. Kahit na isang matuwid na hari si King Jehoshaphat ay nakaranas siya ng sanasabi natin lapses sa kanyang mga action or mga desisyon. Okay? Ang prophecy na galing kay Eleazar na nagsasabi na masisira ang kanilang mga pagsasamang ito sa paggawa ng masasakyang pandagat ay maaaring magsilbing isang malinaw na paalala ng paggabay ng Diyos na dapat ay hindi baliwalain. No? Dapat ay tinignan maigi at hindi dapat na inignore ni King Jehoshaphat. At dahil dito, pwede natin sabihin yung disobedience can lead to the failure of any plans. Kahit na sabi natin maganda ang intention at maaaring sabi natin maganda yung mga plano, okay? Pero napakahalaga po na makita natin na kailangan natin hingiin ang guidance ng Panginoon Diyos. At yun nga po, baka ito ay maging isang plano, no, ng isang pagkabigo dahil hindi natin siya binigyan ng halaga o hindi natin hingi yung gabay ng ating Panginoong Diyos para sa isang napakagandang plano na kahit na ito ay mabuti o maganda sa ating paningin. So nakita natin dito yung mga insight na unequal alliances, maaring consequences of disobedience, at pwede rin makita natin dito yung sovereignty of God. Ipinapakita dito sa talatang ito na ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang sakupin, no? Sakop ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng bagay kasama na yung sabihin nating negosyo o anumang pang-ekonomiyang gawain, okay? Na sa kabila ng mga plano natin, ang plano ng Diyos pa rin ang mananaig. God's will prevails. Okay? So, itong katotohanan na ito ay nagtutulak sa atin para hanapin, saliksikin, no, yung kanyang gabay at pagpapala sa lahat ng ating mga gagawin. So, always seek God's sovereignty or wisdom. At makikita rin natin dito sa pinag-usapan natin, napakaraming mga unholy o ungodly alliances na ang naging resulta ay pagkabigo. Okay? At meron din naman mga successful pero marami rin tayong mababasa sa Biblia na dahil sa kanilang partnership sila ay nabigo. Okay? Unang-una, kung titingnan natin ang Genesis 3, sino ang kwento rito? Si Adam and Eve, no? First human partnership. Ito ay nag-lead saan? Sa sin. Okay? Dahil inintroduce ni Eve yung serpent kay Adam para ma-convince si Adam na kainin nga yung forbidden fruit. So ito ay nagresulta ng fall of humanity. At pakita rin natin sa Genesis 16 kung paano yung pagsasama ni Abraham at ni Hagar, no? Sila ay nagkaanak dahil sa udyok ni Sarah. Hinayaan na Sarah na si Abraham ay magkaroon ng anak kay Hagar. At dahil dito sa maling desisyon na ito ay nag-lead sa isang napakagulong pamilya.
at nagkaroon ng mahabang pagka-resulta mula sa kanilang mga angkan. So, may mga ungodly alliances na yun nga dahil sa mga lapses, sa mga decision ay tunay na nagkaroon ng matinding resulta o consequences. Ganon din si Lot, no, yung pamangkin ni Abraham at yung cities of Sodom and Gomorrah sa Genesis 13 at 19 na paspinido ni Lot yung manirahan dito sa bayan na ito malapit sa Sodom at Gomorrah kasi nga ito ay kilala sa pagiging wickedness. Okay? So yung kanyang association sa mga cities na ito ay nagtulak sa kanya tungo sa isang destruction na hindi lang yung kanyang pamilya at even yung kanyang pwede sabing personal loss, no? Yung kanyang mga naipundar na yaman doon sa lugar na iyon. Si Esau at saka si Jacob sa Genesis din, makikita natin yung rivalry between dito sa twin brothers na ito na ang resulta ay pandadaya, deceit, loss of blessing, and family division. No? At ganun din kay Samson at Delilah dahil sa relasyon ni Samson kay Delilah na nagbetray sa kanya sa mga Philistine na nagresulta ng kanyang downfall at yun nga po ay kanyang pagkamatay. So dito nga makikita din natin na bago pa si King Jehoshaphat at si King Ahaziah ay nauna na si King Ahab na tatay ni Asahiah at si Jezebel na kung paano si King Ahab na isang Hudyo ay nakipagrelasyon o nagkaroon ng isang dibdib kay Jezebel na isang pagan princess. Kaya dito nagkaroon ng malawakang idolatry sa Israel at kasamaan na nagresulta ng matinding judgment mula sa ating Panginoong Diyos. So itong mga example na ito ng mga ungodly alliances or partnership ay pwede nating sabihin na isang potential na red flag, okay? Para sa ating lahat na maging mindful sa ating mga pakikipag-align, no? Ang pinakamahalaga na alignment o partnership ay talagang manggagaling sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga principles para nang sa ganun ay makita natin ang tagumpay ng ating mga plano. At napaka-consistent ng Bible na nagpapakita na ang guidance ng ating Panginoong Diyos ay napakalaking halaga, napaka-importante sa ating relasyon at mga desisyon na nagtutungo sa isang napaka-positibong resulta. Kaya nga kung i-apply natin ito sa ating mga buhay, pwede natin sabihin na suriin natin yung partnership, no? Evaluate our partnership. Paano natin evaluate? I-consider natin yung nature ng ating partnership o alliances at pwede nating sabihin na ako ba ay didadala dito ng aking Diyos? Ako ba ay pinapalapit ng Diyos o pinapalayo sa partnership na ito? At sikapin natin na yung ating pakikipag-alyansa sa mga taong hindi natin kapareho ng pananampalataya o values ay talagang bigyan natin ng consideration. So, suriin, no? Ang pakikipag-alyansa. Ano pa yung pwede natin sabihin? Practical application. Ito, napaka-importante po. Hanapin natin ang gabay ng Diyos, no? We need to seek God's guidance bago tayo gumawa ng mga mahalagang desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating pakikipag-partner o pakikipagtulungan. Hanapin natin ang paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at matalinong payo. Okay? Punta tayo sa mga tao na alam natin may mga godly wisdom, humingi tayo ng payo at ikonsulta natin yung ating pakikipag-alyansa. Magtiwala tayo sa direksyon ng ating Panginoong Diyos at dahil doon ay kaya niya tayong dalhin doon sa tunay na kasaganaan, no? Prosperity at tagumpay. Yan. So, seek God's guidance. Ano pa?
reflect on consequences. No? Pag nilayan natin ang mga bunga, ano ba ang maaring mga bunga ng pakikipag-alyansang ito? No? Kailangan nating magsalamin o i-reflect sa ating mga desisyon o ang mga resulta na pwedeng mangyari. Matuto tayo sa mga karanasan natin noon na kung saan maaring kumilos ang Panginoong Diyos para ipakita sa atin na yun nga, maaring na tayo mga nabigo noon, hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos, kundi inilalayo tayo sa isang hindi magandang pakikipag-partner. So gamitin natin ang mga aral na ito upang sa mga darating na panahon sa pakikipag-partner ay talagang makagawa tayo ng mas mabuting pagpipilian sa mga hinaharap o in the future. No? Use these lessons to make better choices in the future. At yun nga po, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. No? We need to trust God's sovereignty. We need to acknowledge God's control over every aspect ng ating buhay, including yung ating mga plans and ambition. We need to submit yung mga desires natin, yung mga strategies natin sa Kanya at magtiwala tayo na ang ating mga planong ito ay tunay na makapagbibigay ng kabutihan, makapagbibigay ng kaluwalhatian para sa ating Panginoong Diyos. So, pag-isipan natin, no? Hindi masama ang pakikipag-alyansa, pero yun nga po ay ito ay itinatalaga, ibinibigay sa Diyos at tignan natin na hindi ito makapagbibigay ng maling desisyon that will leads to makompromise yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. So, we need to reflect sa mga bagay na ito. At yun nga po, para sa ating pagdinilay sa mga pinag-usapang ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Nakaranas na ba ako ng bunga ng isang maling pakikipag-partner o pakikipag-alyansa? Kung nakaranas ako, paano ito nakaapekto sa aking journey, no? Sa aking faith journey? No, kung pumalpak man ako noon, sumablay ako kasi nakipag-partnership ako, ano ang naging resulta nito sa aking faith journey? So, tanungin natin yan sa ating mga sarili. At nga po, pwede natin isunod yung tanong na paano ko mai-align, no, yung aking pananampalataya sa Diyos sa aking mga personal at professional na relasyon. Okay? Kung nakaranas ako ng maling pakikipag-partner noon, now, pwede kong sabihin na paano ko mai-align yung aking mga personal at professional na relasyon tungo doon sa pananampalataya ko sa Diyos upang nang sa ganon ay maging matagumpay ang aking pakikipag-alyansa. So, yun lang po ang gusto kong iparating sa bawat isa sa atin na even yung hari na una ay tunay na ang kanyang partnership sa Panginoon ay ganong kalalim, ganong kalawak, pero nung pumasok na yung kanyang mga personal desires and ambition, medyo na compromise yung kanyang pananampalataya at dahil doon hindi nagtagumpay ang kanyang mga plano at yung kanyang partnership. So ang dalangin ko mga kapatid, hindi po masama, no, na magkaroon tayo ng partnership and alliances sa iba, but we need to consider our values and faith na hindi ito makompromise at higit sa lahat, ang mga partnership na ito ay makapagbibigay ng kabutihan at kaluwalhatian para sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag-isipan mabuti, ipanalangin, hingin ang payo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga taong tunay na mayroong karunungan na galing sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli, maraming salamat dahil patuloy na ina-align mo, hinahanay mo ang aming mga buhay, mga plano, ang mga desires namin tungo sa iyong kalooban upang iparating sa amin yung affirmation na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng fullness of life.
Ikaw ang Diyos na alam mo ang plano para sa katagumpayan ng bawat isa sa amin. Kaya lang, Lord, minsan kami ay nabubulag, kami ay na-overwhelm, O Lord, sa mga personal gains. Kaya naisasantabi namin, Panginoon, ang kahalagayan ng paghingi ng gabay sa iyo, paghingi, Panginoon, ng pagpapasakop sa iyong kalooban at kagustuhan para sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos, at kung kami man po, Panginoon, ay dumating sa mga panahon na sinisisi namin ang iyong pagkilos sa aming mga naging failure, sa aming mga partnership, Lord, patuloy kang mangusap sa amin dahil alam namin, O God, sa pamamagitan ng mga salita na ibinigay mo sa amin ngayon, ang mga failure na iyon ay hindi failure dahil hindi lang ito parusa, kundi ito ay isang paalala na maaring ito ay maging dahilan para mapariwara ang aming mga plano sa aming mga buhay. Ito ay paalala na pwede pang muling makipag-partner, Panginoon, makipag-alliance as long na hingiin, Panginoon, ang iyong gabay at patuloy na magpapasakop sa iyong kalooban. Kaya dakilang Diyos, patuloy kami nagpapasalamat, inilalayo mo kami sa mga bagay na maaring nabubulag kami, maaring na overwhelm because of mga personal gains, pero Lord, patuloy kaming makita mo yung aming alignment, partnership sa iyo kahit kailan, Panginoon, ay hindi maneneglect, hindi may santabi, kundi patuloy na magiging benchmark o pagiging nakasalalay ang mga susunod na mga partnership doon sa alignment na meron kami sa iyo, sa aming mga relasyon sa iyo. Kaya dakilang Diyos, marami pong salamat. Tunay na ang mga salita mo ay nagbibigay karunungan at ang karunungan ito ay inaasahan namin, Panginoon, na ma-apply namin sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na laging i-cultivate, i-develop ang mga karunungan ito at patuloy na makita sa aming mga plano at mga desisyon na ito ay magbibigay ng katagumpayan sa aming lahat. Maraming pong salamat, aming Diyos, at patuloy na ang pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala ay sumaamin sa buong araw na ito. We love you, Lord, and thank you for loving us first. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at patuloy na isik ang karunungan ng Diyos, no, sa mga gagawing desisyon sa araw na ito. Maging personal o professional, maging ito man ay business o employment, always seek the guidance, the sovereignty, the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos na tunay na nagmamahal sa Kanya.